Magandang umaga sa lahat ng ating mga kamarino at sa lahat ng mga gustong maging marino at syempre kapamilya ng ating mga kamarino. Yan ang marino na kung saan kayo ang bida. Diba Admiral? Magandang umaga sa iyo. At good morning din sa iyo, aking marikit na mare. Yan ang talagang gusto ko kay Admiral eh. Tuwing umaga na lang, talagang maganda ang Sabado ko at saka yan ay nagiging buong linggo ng the next week. Pag sinasabihan akong marikit at maganda. Positive words nga lang talaga lagi, di ba? Ito na yung ating quote. Ayon naman po kay Franklin Roosevelt, and I quote, "The only thing we have to fear is fear itself," unquote. Ang ibig sabihin niyan, ang pinakamalaking hadlang natin sa paggawa o pagtapos ng ating mga trabaho o dapat gawin ay yung ating kaba, yung ating pangangamba na baka hindi natin kaya. Kaya kailangan talaga isantabi natin yung pangangambang yun, pilitin natin, gawin natin yung ating dapat gawin upang sa ganon ay maibsan natin lahat yan at makamit natin ang ating hangarin. At tampok din ng isa sa mga serbisyong naihahandog ng isa sa pinakamalaking unyon ng mga seafarers, walang iba po kundi ang AMUSUP. At yan ay ang newly renovated, mas malawak na ating Sailor's Home. Dami talagang mga benepisyo ang AMUSUP. Kaya iisa-isahin po natin dito sa ating programang Yan ang Marino. Bukod pa dyan, syempre, nandiyan ang ating mga maritime updates. Hindi po mawawala yan dahil itong programa na ito ay para sa inyo, gawa ng mga marino para sa inyo rin. Dito lamang po yan sa the first and the longest running television program para lang po sa mga marino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Upang malaman po natin mga kamarino kung ano ba yung mga serbisyo na ibinibigay ng ating Sailor's Home, napakadami na po yan, at kung paano kayo makaka-avail nito, kasama po natin ang bida ng AMUSUP, ang administrator po natin, walang iba, kundi si Mr. Johnny Boy Oka. Sa mga kaibigan nating kamarino, tirahan ang isa sa kanilang mga pinoproblema kapag sila ay sumasailalim ng training or medical examination at deployment dito sa Maynila. At ito nga ang isa sa mga problemang nais solusyonan ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP, kung kaya't dito itinaguyod ang AMUSUP Sailor's Home. Lahat po ng mga programa na nakikita nyo na isinasatupad ng AMUSUP ay nanggaling sa vision ni Captain Gregorio S. Oka, ang aming founder and president. No? Nakita kagad niya yung problema na ang kalakal ng pagmamarino noon at pati ngayon nasa Maynila, nasa Metro Manila area. At hindi lahat ng mga gustong magmarino or lumalabas taga Maynila na madali. Malayo na ang narating ng Sailor's Home kumpara sa unang pinagsimulan nito noong 1970s. Nakikibahay pa lang ho ang AMUSUP doon sa Associated Workers Union o yung doon sa PTGWO building sa Maypier. Ang natatanda ko, humingi siya ng lugar na pwedeng magpatayo ng struktura. Doon niya tinayo yung parang clinic. Doon niya rin tinayo yung second floor, yung unang naging predecessor nitong Sailor's Home. At noong 1980s, kasabay ng paglaki ng bilang ng mga miyembro ng AMUSUP, lumaki rin ang pangangailangan para sa mas pinalawak pa na board and lodging services na unang inimplementa ng Unyon. Nung nagkaroon siya ng pondo para magpatayo ng sarili niyang bahay,
tinayo niya itong Seaman Center. Nagpatayo siya na medyo mas malaking struktura sa may Quezon City, somewhere sa may Katipunan. Yun ang ginawang Sailors Home muna. Mula sa Katipunan, nagkaroon ng oportunidad na naparami palalo ang mga marinong maseserbisyuhan ng AMUSUP nung sila ay nakakuha na ng lote sa Intramuros, kung saan mas kilala ang pinaroroonan ngayon ng AMUSUP Sailors Home. Yan, ginawa niya first namin na dedicated na Sailors Home. From yung roughly siguro mga 50 plus beds namin nung unang, kasi isang floor lang siya. Isang floor. So ito, naging roughly 300 beds na itong unang Sailors Home dito. Dahil set na yung building, we had to build the service around the building. Yung second floor, ginawa niyang officer's deck. Yung third floor, ginawa niyang ratings. Yung fourth floor, ratings din. Dahil sa limitasyon ng struktura, gumawa lang muna ng isang communal toilet and bath dun sa fourth floor. Mula nga rito, sunod na itinayo ang Sailors Home Annex na nakapagdoble ng kanilang kapasidad. Iniba yung konsepto. So ngayon, meron kang clusters, let's say 20 beds, may sariling toilet and bath. So, you spread yung traffic ng mga tao at hindi gaano naghihintay. So, basically, naging mas friendly yung lugar, no? Meron pa rin officer's deck, tapos may ratings, no? Bukod sa pagkakaroon ng libreng board and lodging, marami pang karagdagang serbisyo at pasilidad ang hatid ng AMUSUP Sailors Home. At a certain point, nagkaroon kami ng facilities for a gym, which is very important also for members dahil kailangan din ng exercise. Tuloy pa rin ho yung sistema na may free continental breakfast. Maya rin ho, nagso-social kami, pwedeng mag-relax yung mga seaman. Yung building na kung nasaan yung gym, meron siyang parang area na for social interaction, no? So, we will serve a beer, we will serve pulutan, then we'll invite maybe mga musicians para medyo maka-relax naman yung mga miyembro. Of course, what is important ngayon, Wi-Fi service, no? All those. It also has a reading room or where they can study. It also provides career service from and to the airport, no? Nag-dedicate din ng lugar si Doc para sa mga babae. So, meron siyang specific na facilities na specific only for women members. May 4 na pamamaraan ng pagpapareserve sa Sailors Home through online, email, phone, or walk-in. Ito naman ang mga requirements: proof of AMUSUP membership, accomplished request for Sailors Home, registration slip, conforme, at accountability. Lahat ho ng miyembro are eligible to use the Sailor Home. Ang nagiging limitasyon lang namin is of course the number of beds. Naunta ako na-interview ng Yana Marino, ang capacity namin noon was roughly 300, less than 300. Ngayon, meron 3 struktura na nagpo-provide ng services ng Sailors Home service, yung Sailors Home, Annex 2, Annex, tsaka Annex 3. Roughly 900 beds yung capacity niya ngayon. So, na-triple namin yung capacity. Ang kasama sa mga kliyente niya ay yung mga nag-aayos ng documentation, nagte-training, na nagre-require naman ng medyo mas mahabang posisyon. So, ang maximum days is 15. Pero, pwede silang makiusap at meron naman kaming proseso para dyan na merong kikilatis kung pwedeng i-extend 30 days. Ang pinapayagan na maximum kung mag-extend sila. Sa kasalukuyan, meron ng 5 branches ang Sailors Home sa buong Pilipinas. Sa Manila, Cebu, Davao, Iloilo at Bacolod. Sa patuloy na paglawak ng mga serbisyong na ihahatid ng AMUSUP para sa kanilang mga miyembro, dumarami rin ang planong pagpapatayo pa ng iba pang mga branches ng Sailors Home mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaakibat nito dahil sa inisyatibo ng AMUSUP na magbigay ng board and lodging para sa kanilang mga miyembro, nagbunga rin ang Mariners Home. Si Mariners Home, ininitiate to ng All Japan Seamen's Union in cooperation with AMUSUP dahil nakita nila maayos naman at kinakailangan yung serbisyo. Kasama na rin yung mga signatories ng CBA like yung mga employers group, yung IMAJ, PJMCC. Yung Mariners Home, padagdag dun sa number of beds na pwedeng tirahan ng mga membro. Ang diferensya lang namin sa Mariners Home, sila merong small fee just to cover some of the cost. Si Mariners Home, iba yung sistema or pamamalakad ng mga Japanese doon sa kung paano nila pinalakad.
Sa patuloy ng pagpapalaganap ng mga serbisyong handog ng Sailors Home, number 1 priority ng AMUSUP ang komportableng stay ng kanilang mga miyembro. Ngayon, ang focus namin is yung stay nila has to be comfortable. Siyempre, ano bang malapit sa tao? Pagkain. So, naggawa kami ng sistema pagdating sa pagkain. So, maya ginagawa namin ng variation para hindi naman nakakaumay. Yung facilities constantly ini-improve. Itong Sailors Home 1 na luma, renovate. Ngayon, meron na siyang toilet and bath facilities sa all floor. Meron na rin siyang elevator. So, yung mga maliliit na bahay, pero mostly yung ease of stay and ease of use. Of course, we will again see yung usage. Pag makita namin na humahaba yung mga reservation list, gagawin ulit namin ang paraan na maibsan yun. No? At higit sa lahat, ang panata ng AMUSUP sa kanilang mga miyembro ay kung kayo magpakita dito, dapat meron kayong makuwang kama. We'd like to be able to serve also those na kabababa pa lang sa barko at walang matirahan. Kasi gagamitin nyo lang naman yan 1 or 2 days or sabihin natin 5 araw dahil mag-ayos kayo sa mga money agent. Nandyan yung benepisyo na so, yun. Subukan nila. Sa pagbabalik ng aming programa, itatampok namin ang Museo Mandaragat, the Filipino Seafarers Museum. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino at mga pamilya, andito po tayo sa Museong Mandaragat. Okay. At bibigyan po tayo dito ng grand tour. Kasi hindi nyo alam kung ano ito, hindi pa kayo nakarating dito. Ang magbibigay po ng grand tour sa atin, walang iba kundi ang ating marikit na mare, Mariao. Hello mga kamarino! Alika't bisitahin natin ang Museo Mandaragat. Welcome! Ito ang Museo Mandaragat, the Filipino Seafarers Museum. At syempre, bakit nga ba meron tayong Museo Mandaragat? Ito ay naisip ng presidente ng AMUSUP or Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. In-inaugurate nga ito noong kanilang 63rd founding anniversary noong November 11, 2023. At bakit nga ba tayo nagkaroon ng ganito? Gusto ni President Conrado Oca na ma-inspire lalo ang mga kabataan na pumasok sa larangan ng pagmamarino. Kaya narito ang halos lahat ng impormasyon patungkol sa seafaring. Halika't liputin natin, ha?
The museum is built in honor of the late Captain Gregorio Oca, the founder of the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hindi lang yan, siya po ay na-award ng Order of Lacandula. Ang Order of Lacandula is one of the highest civilian orders of the Philippines, established on September 19, 2003. It is awarded for political and civic merit and in memory of Dato Lacandula's dedication to the responsibilities of leadership, prudence, fortitude, courage, and resolve in the service of one's people. Dito nga makikita ninyo ang iba't ibang mga uniforme ng ating mga seafarer. Tingnan nyo nga naman, may chief engineer na uniform. Meron ding, ito overall ata ang tawag dito, tingnan mo nga naman. At syempre, ang mga opisyal na mga uniforme. At bukod nga sa mga uniforme, makikita rin natin dito ang iba't ibang uri ng barko. Hindi lang yan, sa ating mga audio-visual presentations, makikita rin ang iba't ibang mga istorya ng ating mga seafarers sa ngayon. At sa lahat ng dako ng mundo, makikita mo talaga ang Filipino seafarer. Kaya naman, saludo ang yanang marino sa lahat ng ating mga Pilipinong mandaragat. Ang Museo Mandaragat ay open sa lahat ng gustong pumunta dito, ha? Hindi lamang sa mga mandaragat at hindi lamang sa pamilya ng mga mandaragat or mga gustong maging mandaragat. Para sa mga school na mga events, pwede rin kayong dumayo rito. Makipag-ugnayan lamang dito sa pagbabalik ng aming programa, mahahalagang maritime updates ang ating tatalakayin. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso.
Kamakailan lamang ay nagsagawa ang AMUSUP ng seminar na nagtatalakay sa mga mahahalagang probisyon ng Magna Carta of Filipino Seafarers, gaya na lamang ng 80% monthly salary allotment remittance at bond, kasama ang ating mga Filipino seafarers noong May 8, 2025. Sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa 80% monthly salary allotment, isinaad ni AMUSUP Legal Counsel at Data Protection Officer Attorney Henry Zamora na ang power of control pa rin ng allotment ay nasa mga seafarers. Yung power of control over the salary, nag-iba ba sa Magna Carta? Hindi. Kasi ang power over the salary, power of control control nasa seaman pa rin. Ibig sabihin, ganito yan. Kung ang requirement dyan, kasama ang fix at saka guaranteed overtime, ikaw pa rin may control. Before ka sumakay, ma'am, basic ko 80%, 1,000 no? Nasa iyo yan, ibibigay mo the whole 80%. The whole 80%. Or 50% lang ng 80%. Kasi control mo. Ikaw ang magde-decide. Yung fixed overtime mo, nasa iyo kung ibibigay mo sa asawa mo o hindi. O magiging self-alati mo. Okay? Kasi the power of control remains with the seafarer. Lumalabas din dahil sa Magna Carta na ito, kung dati sa ibang mga kumpanya ay inaalaw lang po ang 2 maximum na alati. Ngayon, based on Magna Carta, karapatan nyo na po yan. Pwede kayo magkaroon ng 4, 5, depende sa sitwasyon. At dapat lang valid and reasonable. Nilinaw naman ni AMUSUP Administrative Secretary at Legal Officer Attorney Alex Ragonhan na ang pagpo-post ng bond sa mga kaso ay upang masigurado na sa pagkakataong ini-reverse ng Korte Suprema ang kanilang desisyon ukol sa kasong sangkot ang kumpanya ng Marino ay may nakalaan ng perang maibabalik sa kumpanya. At hindi nahahabulin yung bahay nyo, yung lupa nyo, or yung kotse nyo or motor nyo. Okay? Merong bond na sinatawag. At yung bond na yan, wala pang guidelines, pero ang nakasakaat sa batas is si DMW may sila yung mag-i-issue ng bonds. Pwede silang mag-issue ng bond in your favor. Remember, ang sabi ko is may yan ang nakalagay sa batas. Pwede at pwedeng hindi. So, yun ang pagkakaiba ngayon, yung bond na yan. Pero kung sigurado ka sa kaso, kasi ganito po yan, ina-assure lang ng bond requirement na yan na kayo, pagdating sa Supreme Court, pag na-reverse yung kaso, hindi magsasuffer yung lupaan nyo. 4 na buwan ang nakalilipas matapos i-roll out ang implementing rules and regulation ng Magna Carta of Filipino Seafarers, inaasahan nating magkakaroon pa ng mga ganitong diskusyon at talakayan para sa kaliwanagan ng mga karapatan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Kwentong tatakmaap naman tayo mga kamarino. Collaboration ang tema ng naging 3-day cultural exchange program sa pagitan ng Maritime Academy of Asia and the Pacific at Philippine Military Academy mula May 8 hanggang May 11, 2025. Sa naganap na exchange program ay pinirmahan ng MAAP at PMA ang isang Memorandum of Agreement para sa patuloy na pagsasama ng 2 world-class na institusyon upang patuloy na makapag-produce ng mga magigiting at mahuhusay na opisyal. Pinakatumampok sa programa ang pagbibigay ng MAAP ng Bridge Navigation Simulator sa PMA upang makatulong sa mas maigting na training ng mga naval cadets. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub,
featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Pwede na siguro akong matulog dyan sa Sailor's Home pag ako ay nandito sa Maynila, hindi ba? Napakasarap nga naman talagang matulog, malinis, mabango, at laging ina-attend ng ating mga AMUSUP staff. Correct, Mare. Alam po niyo yung Sailor's Home, napakalaking tulong po yan, ha? 10 araw, pwede kayo matulog dyan ng libre. Meron pang continental breakfast. Pagdating galing sa probinsya, bago sumakay ng barko, magre-report muna sa manning agency o sa shipping company. Habang nagre-report doon, meron siyang tutulugan dito. Okay? Ngayon, pag balik naman, galing sa onboard, galing sa barko, siyempre, dadating kayo ng gabi, saan kayo titira? Saan kayo matutulog? Pag abang nyo ng flight para sa papunta sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bahay, nandiyan po yung Sailor's Home. At hindi lang yan. Siyempre, nandiyan ang Museo Mandaragat. Pwede naman kayong bumisita. Alam nyo, dagdag kaalaman pag may time. Mas maraming time, dagdagan nyo na ang inyong mga kaalaman, ha? Dahil parang sponge dapat ang ating utak. We have to absorb all kinds of knowledge. Dahil walang puknat at walang edad ang pag-aaral at matuto, ha? Okay? Patuloy lang po na tumutok sa aming programang Yan ang Marino. Every Saturday po yan. Kasabay po ng inyong breakfast, 8 to 8:30 in the morning sa PTV4. At kung hindi kayo makapanood, okay lang yan. Daming social media ngayon. Nandyan ang Facebook. Nandyan syempre ang My Channel. MY Channel. Hindi sa'yo, sa akin. My Channel. Kung saan kayo pa rin ang bida. Kaya for now, Anchors away. Bye-bye. bye! Bye everyone!